Isa sa pinakasikat na cocktail na yon ang Old Fashioned. Pero tanong ko, ito ba ay talagang Old Fashioned? Gagawa ako ng dalawang bersyon ng cocktail mula nung ika-19 na siglo para matukoy kung ano talaga ang lasa ng orihinal na Old Fashioned. Gagawa ako ng dalawang bersyon ng cocktail na ito para ipakita ang kaunting pagbabago ng Old Fashioned. Alam ko, iniisip mo, Max Miller, bakit wala ka sa bar mo? Pwede mong gamitin ang buong bar para mag-shoot dito. At ang sagot dyan ay punong-puno ito ng kung ano-ano, mga libro, mga baso at kung ano-ano pa. Napagpasyahan kong masyadong mainit sa bahay para maglinis, kaya sa kusina na lang tayo gagawa. Sige, sisimulan natin ang kasaysayan ng Old Fashioned sa kasaysayan ng cocktail dahil yun naman talaga ang Old Fashioned. Pinaikling tawag lang ang Old Fashioned sa Old Fashioned cocktail. Ang cocktail ay lumitaw noong huling 18 siglo at noon, tinatawag lang itong cocktail, hindi the cocktail o a cocktail. May baso ka ng cocktail. Maraming nabanggit sa mga dokumento noong huling ika-18 at unang ika-19 na siglo. Pero noong 1806 nagkaroon tayo ng definisyon nang may isang mambabasa ng pahayagang pampulitika na Hudson Balance and Columbian Repository na nagtanong kung ano ang inuming iyon matapos itong mabanggit sa isang artikulo. Sinagot ng editor na si Harry Crosby na ang cocktail noon ay isang pampasiglang inumin na binubuo ng anumang uri ng matapang na alak, asukal, tubig at bitters. Hindi tiyak, pero yun ang ibig sabihin nito nung unang kalahati ng ika-19 na siglo. Ang tanging tunay na pagkakaiba lang ay kung anong alak ang ilalagay dito dahil pwede kang magkaroon ng gin cocktail o rum cocktail, brandy cocktail o whiskey cocktail. Kung ito ay whiskey cocktail, malamang hindi bourbon. May bourbon nun pero hindi ito sikat. Ang whiskey na uso nung ika-19 na siglo sa Amerika ay rye whiskey. Kaya yon ang gagamitin ko habang ginagawa ko ang unang orihinal na cocktail na ito. Kumuha ng isang maliit na piraso ng asukal at ilagay sa cocktail glass. Mapapansin ninyong hindi ito ang karaniwang old-fashioned o rocks glass. Ito ang old-fashioned cocktail glass na mas kahawig na maliit na wine glass at kalaunan ay naging martini glass. Pagkatapos, magdagdag ng ilang patak ng bitters sa asukal. Gusto mong sapat ito para ma-absorb ng asukal lahat. Ang bitters na ginagamit noon ay tinatawag na Stoughton's bitters at nagsimula pa noong 1600 at 90. Natigil ang paggawa nito nung huling bahagi ng ika-19 na siglo kaya kailangan nating gumamit ng iba gaya ng Bogarts, Angostura bitters o Peychaud's. Lahat ng mga yon ay lumabas mga 20 taon matapos mabanggit ang cocktail na ito, kaya gagamitin ko ang Peychaud's. Pagkatapos, gusto mong durugin ang asukal na binabad sa bitters at pagkatapos ay idagdag lang natin ang tubig at ang whiskey. Ang ginagamit ko ay Whistle Pig Rye. Kahawig ito ng isang bagay na meron sila noong panahon na yon, pero ang tanong ay kung gaano karami. At para dyan, kailangan nating tingnan ang isang medyo mas bagong definisyon mula noong 1833. Ayon kay Kapitan J.E. Alexander, gumamit ng isang katlo ng alak at 2 katlo ng tubig, dagdagan ng bitters, asukal at nutmeg para sumarap. Noon, halos lahat nilalagyan nila ng nutmeg. Kung nanonood ka ng Townsend's, alam mo yan. Para sa akin, kakaiba rin ang paraan nila ng pagsabi ng dami ng tubig at alak. Isang katlong alak at 2 katlong tubig, medyo kakaibang paraan. At sa kanyang libro na Imbibe, na parang Biblia ng mga cocktail, sinabi ni David Wondrich na ito ay malamang mga 2 onsa ng whiskey o kung anong alap ang gusto mong gamitin sa 3 onsa ng tubig. Haluin natin ito para matunaw ang asukal. Ayon kay Kapitan Alexander, lagyan ng kaunting gadgad na nutmeg sa ibabaw. Paano ito iba sa modernong old-fashioned? Una, ang baso. Pangalawa, walang yelo, kaya magiging room temperature ito. Sa panahong ito, karamihan ng inumin ay iniinom ng hindi malamig. May nabebentang yelo noon, pero napakamahal at mahirap hanapin hanggang sa naging available ang komersyal na yelo nung unang bahagi ng ika-19 na siglo. Pero sa isang saloon, matagal silang walang yelo noon. Pag-uusapan pa natin yan. Nasa room temperature ito at mapapansin mong hindi rin ito masyadong madilim. Kasama rito ang Peychaud's na hindi kasing itim ng Angostura bitters. Bukod pa doon, mas maraming tubig dito kasi hindi ka na nagdadagdag ng tubig sa old-fashioned ngayon maliban sa yelo. Sige, subukan natin. At syempre, yung nutmeg, kakaiba talaga. Sa totoo lang, ang sarap nun.
Kailangan na nating lagyan ng nutmeg ang kung ano-ano, mga tol. Sakto lang na parang nagdadagdag siya ng kakaibang lalim ng lasa. At saka, gusto ko rin ng rye whiskey. Gusto ko talaga ng rye whiskey. Medyo mas earthy, ewan ko. Parang dayami, parang may lasa ng dayami, basang dayami, imbes na bourbon. Ayos din ang bourbon, pero pwede mo namang gamitin ang alinman sa dalawa. Gusto ko yon at hindi masyadong matamis. Alam mo, may natirang asukal pa sa ilalim at pag-uusapan natin kung anong mangyayari sa asukal na yon, nakakain din yung asukal na yon. Kaya ito talaga ang lumang bersyon ng Old Fashioned bago pa ito pinaganda ng mga bagay tulad ng yelo. Gagamit tayo ng yelo sa susunod na cocktail. Bago yon, panahon na para sa kaunting kasaysayan. Kalagitnaan ng ika-19 na siglo, sumisigla ang mga saloon sa buong Amerika at ang mga bartender ay gumagawa pa rin ng parehong mga inumin gaya ng nakaraang daang taon. Karamihan ay eggnog, flip, julep, malt wine, toddy, cobbler at punch. Ito ang mga uri ng inumin na bumubuo sa unang Bartender's Guide na isinulat noong 1862 ni Jerry Thomas. Kapag iniisip mo ang saloon noong ika-19 na siglo, di mo agad iisipin ang eggnog. Pero may buong seksyon si Thomas ng iba't ibang eggnog. May malaking section siya para sa iba't ibang punch, may hiwalay para sa mga cobbler at julep, at maliit na section para sa cocktail. Ayon sa kanya, ang cocktail ay modernong imbensyon na karaniwang iniinom sa mga lakad sa pangingisda at iba pang gawaing pampalakasan. May ilang pasyente rin na sinasabing maganda ito sa umaga bilang pampalakas at dun talaga ito iniinom. Iniinom ito sa umaga pagkagising, hindi na bago maghapunan o iba pang oras. Kaya nagbago na ang panahon. Sa totoo lang, ang mga cocktail ni Thomas na gawa sa brandy, whiskey at gin ay halos kapareho pa rin ng mga ginawa 50 taon na ang nakalipas. Maliban sa gum syrup ang gamit niya imbes na asukal at yelo imbes na tubig, na noon ay bagong produkto sa mga salon. Kahit ginamitan ng yelo, walang yelo ang inumin pag inihain. Pinapasala ni Thomas ang yelo at ihahain ito, sabi niya, sa wine glass, pero malamang basong katulad nito. Nasa mga recipe rin niya ang mga tinatawag niyang fancy cocktail. Pareho lang ang mga ito maliban sa dinadagdagan sila ng kaunting pampalasa. Maaaring may balat ng lemon ang isa naman ay may kaunting kurasaw at ang isa pa ay may konting absinthe. Matapos maglathala si Tomas ng recipe, nagsimula na rin maglabas ng sariling recipe ang ibang bartender para sa improved cocktail. At talagang dinagdagan nila ang dami ng mga banyagang alak na ito, gaya ng absinthe, orgeat, curaçao at maraschino. Pagkatapos ay may isang fortified wine na dumating sa Amerika noong dekada 50 ng 1800 at nagsimulang sumikat pagsapit ng dekada 60 ng 1800 ang vermouth. Pagsapit ng 1,870, maraming bartender ang gumagamit nito sa cocktail. Minsan kalahati vermouth, kalahati kung anong alak, at dito nagsimula ang orihinal na bersyon ng mga inumin tulad ng Manhattan at Martini. Habang sumisikat ang mga cocktail na ito, may ilan pa rin tumatawa o minamaliit na sinasabing para lang ito sa mga bata at uso. Gusto ko ng isang old-fashioned. Hindi malinaw kung sino ang unang matandang nag-order ng old-fashioned na ito sa bar. Hindi na natin malalaman. Maraming tao ang inaangkin ang kredito rito. May mga hotel na nag-aangkin na sila ang una nitong gumawa. At kalokohan lang lahat yon dahil tsak na umiiral na ito noong 1880 at 80 nang unang lumabas ito sa nakasulat ayon sa alam natin sa Chicago Daily Tribune. At hindi nagtagal, naging bagong uso na paraan ito ng pag-inom ng cocktail. Noong 1886, sinabi ni Leander Richardson na masyado ng komplikado ang makabagong cocktail, kaya tinatalikuran na ito ng mga tao at mas pinipili na ang mga old-fashioned cocktail. Sa mga inuming kilala sa pangalang ito, bawat bartender ay may kanya-kanyang bersyon. Kaya ang mga taong nakasanayan ng pasiglahin ang kanilang gana sa pamamagitan ng paboritong cocktail ay hindi alam kung ano ang kanilang maiinom sa bawat paglipat nila ng bar. Ang old-fashioned na cocktail sa kabilang banda ay halos kahit saan ay kinikilala na gawa sa kaunting asukal, kaunting bitters, isang tipak ng yelo, isang piraso ng baluktot na balat ng lemon at maraming whiskey. Wala itong absinthe, wala itong chartreuse, at wala ring ibang pampalasa na inihalo rito. Pero hindi na rin talaga old-fashioned dahil may yelo at lemon peel na ito ngayon. Kaya siguro masasabi mo na ang old-fashioned noong 1880s ay talagang isang bagong estilo ng old-fashioned. At gusto kong sabihin na doon na natatapos yon. Yan ang inumin na makukuha mo ngayon kapag pumasok ka sa isang bar
At medyo ganun na nga. Pero may mga isa pang daang taon ng pagbabago na kailangang pagdaanan ng cocktail na ito muna. Kasi ang mga bartender ay likas na mahilig mag-eksperimento, kaya palagi nilang gustong lagyan ng sarili nilang twist ang inuming ito kahit na dapat ay simple lang ito, yung old-fashioned lang. Kaya noong panahon na lumabas ang unang nakaprint na recipe para sa tinatawag na old-fashioned, nasa 1,888 edition ng Bartender's Manual na iyon. Ni Theodore Prue, nagbago na ang old-fashioned dahil ang recipe niya ay may syrup at absinthe na. Maraming mga recipe ng old-fashioned na lumabas sa mga sumunod na dekada na simple lang, pero marami rin ang may dagdag na ibang alak at kadalasan ay iba't ibang klase ng prutas. Nagsimula ito sa lemon, tapos orange rind, pagkatapos ay buong hiwa ng orange at saka cherries. Noong 1917, nagsimulang magdagdag ng pinya ang mga tao. Sabi ng marami, ang mababang kalidad ng alak sa panahon ng prohibition ang sumira sa old-fashioned. Noong 1938, nagreklamo si Westbrook Pegler tungkol sa kakaibang kinagawian na nabuo noong panahon ng prohibition para takpan ang lasa ng alak na tinatawag na old-fashioned cocktail. Isang fruit salad na binabad sa rye at pinalamutian ng sanga ng dahon ng nabo. Sa dekada 40, 50 at 60, maraming mga recipe ang lumitaw. May ilan na classic at halos lahat ay may prutas. Minsan, sobra na parang fruit cocktail, gaya ng sabi niya. At pagkatapos ay parang nawala na lang sila. Noong dekada 70 at 80 pumasok ang vodka at gin at naging mas popular na alak na iniinom. Kaya ang mga inuming whiskey, kabilang na ang old-fashioned, ay nagsimulang ito ring naluma o lipas na. Ngayon, bumalik na ulit ang inuming ito at mas sumikat, pati na ang whiskey, lalo na ang rye na muling sumikat nitong huling 20 taon. At ngayon, pakiramdam ko kapag pumunta ka sa bar at umorder ka ng old-fashioned, makakakuha ka ng halos kapareho ng ginagawa nila noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, tulad ng recipe na ito mula 1,875. Tunawin ang maliit na piraso ng asukal gamit ang kaunting tubig sa isang baso ng whiskey. Magdagdag ng 2 das ng Angostura bitters, isang maliit na piraso ng yelo, isang piraso ng balat ng lemon at isang takal ng whiskey. Haluin gamit ang maliit na bar kutsara at iwan ang kutsara sa baso. Tulad ng bersyon natin noong ika-19 na siglo, nagsisimula ito sa asukal at nilalagyan ng kaunting tubig para tunawin. Hindi ako sigurado kung bakit. Hula ko, kapag naglagay tayo ng yelo at pinalamig ang alak, mas mahirap tunawin ang asukal. Isa pang pagkakaiba ay sa halip na orihinal na cocktail glass, yung parang wine glass, ito ay gumagamit ng whiskey glass, pero hindi ito yung klase na ginagamit mo para sa whiskey tastings. Ang whiskey glass na ito ay maliit na rocks glass na gamit na yon. Sunod, lagyan ng 2 patak ng Angostura bitters at isang maliit na piraso ng yelo. Pero gaano nga ba kalaki ang isang maliit na piraso ng yelo? Dahil kahit noong dekada 90 ng 18, daan nagtatalo na ang mga tao kung gaano karaming yelo ang dapat ilagay sa inumin na ito. Noong 1870, sinabing ang yelo na kasing laki ng kuko ng hinlalaki ay nilalagay kasama ang maliit na balat ng lemon. Pagkatapos, ibubuhos ng umiinom ang rye whiskey sa baso at iinumin na niya ito. Noon, ang umuorder ng inumin ang siyang nagbubuhos ng sariling whiskey. Di ko maisip na may bar na papayag gawin yun na yon. Sige, kaya ayon, yan ang isang paglalarawan na nagsasabing isang piraso ng yelo na kasing laki ng kuko ng hinlalaki parang tipak lang ng yelo. May paglalarawan noong 1,879 na gumagamit ng tipak ng yelo na kasing laki ng itlog at hinihiwa sa parisukat o diamante para mas maganda ang itsura kapag inihain. Ngayon, hindi pa rin ito kasing laki ng malalaking yelo ngayon, yung malinaw at malalaki na nakikita mo sa mga magagandang bar. Pero mas malaki na ito kaysa sa tipak lang ng yelo, kaya pipiliin ko na lang yung parang kasing laki ng maliit na itlog siguro. Kaya ilagay mo na ang yelo tapos kumuha ng balat ng lemon, pisilin ito sa ibabaw at ihulog sa loob at pagkatapos ay maglagay ng isang jigger ng whiskey na nung panahong yon ay katumbas ng 1.2 ounces ng whiskey. Haluin mo ng maayos at ihain kasama ang kutsara. Naalala mo nung sinabi kong sasabihin ko tungkol sa asukal sa ilalim? Ito na yon. Iniiwan nila ang kutsara sa loob ng baso o katabi nito at espesyal na kutsarang old-fashioned ang ginagamit nila. Tinatawag ito ang old-fashioned spoons. Mabibili mo ito. At pagkatapos mong inumin ang cocktail, isusubo mo gamit ang kutsara ang natirang asukal na hindi natunaw at kakainin mo ito bilang munting matamis na panghimagas sa dulo.
Natikman ko na ang unang bahagi na ika-19 na siglo, ngayon naman ang huling bahagi na mas malapit sa modernong bersyon. Tagay. Masarap ito. Mas matapang ito kaysa rito. Kita mo sa kulay pa lang na maraming tubig ang halo nito. Itong isa halos walang tubig. Kaunting natutunaw na yelo lang na mawawala agad dahil sa sobrang init. At saka, ang balat ng orange ay ibang-iba, nagdaragdag ito ng ibang klaseng lasa kumpara sa nutmeg. Gusto ko yung nutmeg, di ako magsisinungaling. Sa tingin ko, masarap idagdag ang lasa na yun sa whiskey. Parang nagko-complement sila, pareho silang may init sa lasa, kaya bagay silang pagsamahin. Pakiramdam ko rin na di ito kasintamis. Pakiramdam ko hindi natunaw ang asukal, pero hindi ko kasi nakikita. Oo, marami talagang asukal sa ilalim. Kaya diyan, ginagamit ng tao ang kutsarang ito. Hindi ko naman ito uubusin ngayon sa harap mo. Sige, pero mukhang hindi talaga gumagana yon. Sige, pagkatapos nilang inumin ang cocktail, kakainin nilang asukal. Ngayon, may iba pang bersyon ng Old Fashioned dahil merong whiskey Old Fashioned, pero meron ding gin Old Fashioned, rum Old Fashioned, at brandy Old Fashioned. Sa totoo lang, ngayon, sa tingin ko, kahit na yon, kung pupunta ka sa Wisconsin at umorder ka ng Old Fashioned, madalas brandy ang ibibigay sa'yo imbes na whiskey. Sa tingin ko, kapag pumasok ka sa halos kahit saang ibang bar at umorder ng brandy o gin Old Fashioned, parang iisipin nilang first time mo lang umorder doon. Sa totoo lang, ito ay dalawang masarap at simpleng recipe. Pareho silang sulit subukan para makita ang pagkakaiba at evolution ng cocktail sa halos isang siglo. Makita tayo sa next episode ng Drinking History.